You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Hallelujah. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no, let's see once again. You are great, Lord. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You are great, Lord. You are great. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's bow our head. Dear Heavenly Father, maraming salamat sa gabing ito. Dahil kinatagpo mo kami, Panginoon, sa mga awitan, sa panalangin, sa mga patutuo. Sa pagpunta pa lamang sa dakong ito, kinatagpo mo na kami. Sa araw-araw sa buhay, bagamat kung minsan parang ang tahimik mo sa buhay namin, bagamat minsan parang malayo ang iyong presensya, ngunit Panginoon, pinatunayan mo at lalo mo pang patutunayan sa gabing ito na hindi ka kailanman nagkulang, hindi ka kailanman lumayo, hindi ka kailanman, hallelujah, bumitaw, Panginoon, sa relasyong itinayo mo sa ibabaw ng lupa sa iyong nobya, Lord. Salamat sa pagkakataon at opportunity, Lord, na mapakinggan muli ang iyong mensahe sa gabing ito, sapagkat tunay na ito'y patuloy na nagpapaalala, nagre-refresh sa amin, Panginoon, dahil sa mga pinagdadaanan namin, mga suliranin dito. Ang iyong salita lamang ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Marahil kami po ay lumakas at ma-encourage sa salita ng tao, advice ng isang
pinagkakatiwalaan. Ngunit Panginoon, ang pinakamainam na advice at mensahe na pwede naming mapakinggan para ito ay ma-encourage kami ng tagus-tagus hanggang sa aming kaluluwa, ayun ay walang iba kundi dito lamang mapapakinggan sa gawain. Mensaheng mabibig ka sa likod ng pulpito dahil ikaw ay siyang Diyos na bumababa upang mangusap sa iyong mga anak. Salamat Panginoon, i-bless mo ang gawain na ito. Tago mo ako sa iyong likuran. Ikaw ang San Diyos na siyang mahayag. Ikaw ang San Diyos na maluwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Praise the Lord. Sisend ko kay Sister Jocelyn na lang yung aking lineup sa Messenger or sa Christ Tabernacle Messenger. Saan mo mas Sister Jocelyn na lang para meron tayong mabilis na hindi po ako nakagawa ng PowerPoint. Alright. Let us open our Bible in the book of Revelations chapter 8 verse 1. Revelations chapter 8 verse 1. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of an hour. Purihin ang pagkakabasa ng kanyang kasulatan, malaya na pong makakupo ang bawat isa. It's good to be back at the house of the Lord. Amen. Sino bang masaya sa palakpakan natin ng Panginoon? Hallelujah. Praise the Lord. Gawin natin buhay ang Panginoon sa ating pagsamba. Amen. At nararamdaman ko po ang atmosphere ng may mga dalahin at burden ng bawat isa. Marahil hindi ko po alam ang inyong mga personal na pinagdadaanan, pero alam ni Lord yan. Amen? Kaya po kayo nandito dahil kayo po ay nag-expect ng pagpapalang makalangit para tayo po ay lumakas habang tayo ay naglalakbay sa ibabaw ng lupa. Dahil wala po tayong ibang pwedeng maging source ng ating kalakasan, ng ating pagpapatuloy, kundi sa mga gawain lamang. Sa mga awitan, kasama ang mga banal, sa panalangin, kasama ang mga kapatiran, amen, at tigit sa lahat ang pagbaba ng presensya ng Panginoon sa anyo ng mga scripture at mensaheng inilahad niya sa atin. Alright, atin pong ipagpapatuloy, nakaraan ako po ay nananalangin sa kalooban ng ating Panginoon para sa gabing ito. Patuloy niyang binibigay sa akin ng inspirasyon na ipagpatuloy ang ating pinag-usapan nung nakaraan nung nag-teach po ako regarding sa the coming of the Lord. So this is going to be our part 2 sa gabing ito. Gusto ko pong ipaunawa sa pamamagitan ng mensahe na ating pinagbubulayan, na ating sineselebrate, na natanggap ang mensahe na ito, yung ating mga suliranin at mga pinagdadaanan dito sa ibabaw ng lupa, naiinda po natin lahat ng yan. Kapag po tayo ay tila parang napapalayo kung minsan sa presensyang binild, no, ng ating Panginoon, sa relasyong binild niya. No? Ang isang bagay na nagpapatibay ng relasyon natin sa ating Panginoon, yung pinahayag niya yung full revelation. Alright? So habang tayo po ay nagse-celebrate, habang ating pinagdadaanan yung mga suliranin sa ibabaw ng lupa, pero at the same time, alam natin na ikaw ay bright, ano pang iyong aalalahanin? You see? So ang mensahe ay laging nagpapaalala lamang na ikaw ay katawan ni Kristo. No? Si Lord ay hindi magiging pabaya sa iyo.
Hallelujah. Yan po ang pinapaliwanag sa atin ng end time message. No, hindi lamang ito basta revelation. Ito po ay naglalaman ng lahat ng mga bagay na ating pinagdadaanan dito sa ibabaw ng lupa. Dahil yan po ay naipapahayag nung unang panahon pa lamang. Maraming pinagdaanan na may hirap. Nagkaroon ng malalaking karamdaman, nagkaroon ng malalaking problema ang ating mga kapatid nung unang mga panahon. Pero sila po ay nakatawid at nagtagumpay dahil sila ay bahagi ni Kristo. You see? So, ganun lamang din sa atin. Kaya nga, pinapaalala sa atin ng mensahe sa uling panahon na ito, hallelujah, alam niyo, pinaka-asam-asam ng mga kapatid natin noon ang panahon na ito. Dahil dito, nag-manifest yung Revelation chapter 8 verse 1, which is bumaba siya. No? At nagpahayag ng full revelation. Nagpahayag siya ng buong love letter niya sa atin. Hallelujah. Kaya dapat walang magiging malungkot. Well, normal lang yan bilang tao. Nagkakaroon tayo ng panghihina at lahat. Pero isang araw, 2 araw, pwede yan. Pero pag inabot na yan ng 3 araw, hallelujah, diligan mo na ng panalangin. Hallelujah. No, baka meron ng problema sa atin, sa relasyon natin sa ating Panginoon. Remember, you are the part of this message. You are the part of Him. Hallelujah. Bahagi ka ni Kristo. At si Lord ay laging nagsasabi na maging masaya ka. Dahil yung bitbitin mo, yung burden mo, ay binuhat ko na. You see, hindi na ikaw ang magbubuhat niyan. Praise the name of Jesus. Now, hindi ko po kayo pinatagal ng pagkakatayo dahil babasa ako ng isang maikling verse at saka kasunod po niyan agad yung message ng prophet na doon sa Christ is the mystery of God revealed. Para ma-explain niya agad kung sino itong Revelation chapter 8 verse 1. Ito po ay ko-convert nga natin ng preaching sa gabing ito. Ang sabi niya dito, and that's the reason there was silence in heaven for a space of a half hour. And 7 thunders uttered their voices. Okay, so maraming mga manggagawa at ministro na ang dami nagko-compute at lahat, no? Pero hindi naman po yan talaga exact na 30 minutes. Ang sabi dito sa Bible, about the space of half an hour. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan, no? Ang sabi dito, and John was even forbidden to write it. No? See the coming of the Lord. The coming of the Lord. That's one thing He has not revealed yet. No? Of how He will come and when He will come, it's a good thing that He doesn't. He has shown or revealed it, pansinin natin ito, in every type that's in the Bible. Nung nabuksan pala itong ang seventh seal, nung nagkaroon ng katahimikan sa lupa, that's the coming of the Lord, sabi niya. Now, nung pagbaba niya dito sa ibabaw ng lupa sa anyo ng salita, pinakita niya or revealed it in every type that's in the Bible. Nagpakita siya ng lubos na kaliwanagan ng Biblia. Kaya nga sa ibang mensahe sinabi niya, this book has become new. Naging bagong aklat ito sa atin. Hindi lang yung normal na binabasa natin dati at lahat. Kagaya ng binasa natin, ng pinakinggan natin, yung pinangaral natin yung part 1, hallelujah, nabasa natin, ganun palang nangyari sa panahon ni Noah, ganun pala yung nangyari sa panahon ni ganito, ni ganyan. Pero, nung nabuksan sa atin ng 7 seal, yung full revelation of Jesus Christ, hindi lamang pala basta-basta ganun ang nangyari, kundi mas nagkaroon ng sustansya, hallelujah, ang the coming of the Lord in the form of the letter, hallelujah, nung siya ay bumaba na dito ng personal. Therefore, the entire Bible is the revelation
of God's mystery in Christ. The entire Bible is an expression of one goal. Yung kabuuan pala from Genesis to Revelation, is an expression of one goal. Isang goal lang yan that God had. One purpose He wanted to achieve in the entire Bible. Hallelujah. And all the acts of the believers in the Bible has been in type. So lahat pala ng mga bagay na yon, hindi lamang siya basta shadow sa atin, kundi merong, hallelujah, malaking pinakitang kapahayagan ang bawat buhay ng bawat believer sa unang testament, sa unang mga mananampalataya, hanggang sa maintindihan natin, hallelujah, ang pinaka-purpose ng ating Panginoon sa huling panahon na ito. Hallelujah. Dahil kung nireveal niya sa atin ng biglaan, ng biglang bagsakan ng malaking revelation sa atin, hindi natin maiintindihan ng lubusan o baka mabilaukan tayo. Pinaunawa dito sa mensahe na ito, mas maiintindihan daw natin ito kapag tinignan natin ang bawat buhay mula sa Genesis hanggang sa matapos ang aklat. Dahil meron ding pinakikita ang the coming of the Lord sa bawat buhay ng bawat believer from Old Testament to New Testament. The entire Bible is the revelation of God mystery in Christ. Hindi lamang sa book of Revelation. Entire Bible ito. And all the acts of the believers in the Bible has been in type and expressing what's God's great goal. No? So, makikita pala natin ng malinaw yung one great goal of God kapag sumipi tayo ng kaunti doon sa mga unang buhay ng mga mananampalataya. And now, in this last day, He has revealed it. Ngayon, sa huling panahon na ito, pinaunawa sa atin yun. Pinakita sa atin yun. Revealed it and shows it. So, sa gabing ito, ating pag-uusapan, the seventh seal is the coming of the Lord. The seventh seal is the coming of the Lord. So, open and close parenthesis, Adam and Eve. Now, 1 Thessalonians chapter 4, verse 15, ito po'y familiar na sa atin. Alala ko ng mga nakaraan ng ilang mga young people ay medyo may mga tanong at lahat. Pero kayo, mga young people ay lumalaki na, nagkakaedad, ay dapat naunawaan na rin natin ang mensahe. You see? Now, 1 Thessalonians chapter 4, verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Alright? Sino ba ang interested sa pagbaba ng Panginoon sa gabing ito? Hallelujah. Okay, alright. Verse 16, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. You see? And dead in Christ shall rise first. Verse 17, we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, so shall we ever be with the Lord. Verse 18, the best part, wherefore, comfort one another with these words. You see? Comfort one another with this word. Wala nang pinaka mabisang pang-comfort sa huling panahon na ito, kundi ang shout, ang voice, at yung trump. Alright? Dahil naintindihan na natin kung ano ito, lagi nating pinapa-explain kung ano ba ang, lagi nating napapakinggan, kung ano ba ang ibig sabihin na ito. Ito, nire-review lang natin. Yung shout, alam natin na ito ay katumbas ng message. No? Na ang shout ay isang bahagi nito yung come out of her my people. Right? No? At siya ay sumigaw at nagbigay ng mensahe sa atin ng tamang pananampalataya. Kaya tayo naririto. No? Yan ang naging purpose ng shout.
That's why nag-e-enjoy tayo, nagtatampisaw tayo sa message of the hour dahil dun sa shout. Right? Now, the voice of Archangel, may dalawang bahagi ito. Yung una, yan yung physical resurrection. Right? Nung nag-voice itong si Jesus sa libingan ni Lazarus, that is the voice ministry. No, kaya na-resurrect si Lazarus. At itong sinasabi ng Thessalonians na ito ay ang sabi niya, bago tayo i-caught up o i-rapture, yung last part of the rapture na magkikita tayo face to face sa ating Panginoon, bago yun ay bubuhayin muna yung unang mga mananampalataya. Yung unang mga namatay kay Kristo, that was a physical, or that is the physical resurrection, voice. No, yung pangalawa, yung spiritual resurrection, yung spiritual voice, which is tayong dating patay sa harapan ng ating Panginoon, pero nung sumigaw at nagkaroon ng boses, no, ang Panginoon sa buhay natin, nabuhay tayo. Tayong patay ay ngayon ay muling nabuhay. You see, yun ang naging nagawa ng voice sa atin. Pangatlo ay trump. May dalawang bagay din itong trump na pinakikita ang mensahe sa atin. One is spiritual food. Pangalawa is wedding supper. Yung una, binuhay tayo, ginising tayo, tinawag tayo. Ngayon, hindi lamang lahat ng tinawag ay ibig sabihin ay buhay na. Right? Kaya nung nagpatuloy ka sa church, habang ikaw ay nakakapakinig ng mensahe, may nabubuhay sa iyo. That is the voice ministry. You see, that is the voice portion. Right? Now, nung na-realize mo na at hallelujah, nag-e-enjoy ka na. Amen. Dumating ka na sa ikatatlong yugto. Hallelujah, the trump. Trump means gathering, feast. Hallelujah. Yung spiritual food, habang lumalalim ang mensahe, mas lalo kang nag-e-enjoy. Nagkakaroon na ng connection. Amen. Kapag di ka nag-e-enjoy sa message of the hour, kabahan ka. Hallelujah. Ibig sabihin, hindi mo gusto yung lasa ng spiritual food. Sino bang masaya sa pagkain na ipinahayag sa atin ng Panginoon sa uling panahon na ito? Palakpakan niyo ang Diyos. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Gathering. Nagtitipon-tipon tayo sa church na ito. Kapag mayroong hinihain ng Panginoon sa mga manggagawa, nag-e-enjoy tayo sa bawat salita na yan. Dahil pinalalakas ang ating kaluluwa. Glory to God. Spiritual food. Yung pangalawa, wedding supper, which is yung future event na ito after we caught up in the air. Now, so alam na natin yan. Next message, ang sabi niya, now the 8th chapter, which is yung ating context kanina. The 8th chapter only reveals the sin of the 7th seal. Yung ikawalong chapter pala ng Revelation ay kaisa-isang o only reveals the sins o scenario of the 7th seal, where nothing else is revealed. Now, nothing is not revealed in the 7th seal. No? Sunod ba tayo? He has nothing to do with the 7th chapter of Revelation. Its revealing of the 7th seal is perfectly mute. Sabi niya. Bakit? From Revelations na binuksan ng selyo hanggang dun sa Revelations chapter 7, written book naman yan, nababasa yan at kinorelate yan ng prophet doon sa Matthew chapter 24, right? Pero pagdating dahil merong tatlong tanong ang mga alagad ano ba ang mga kaganapan, sign, ano bang oras, at kailan ka darating? Mga ganyan yung tanong, no? So yung huling bahagi ng tanong, hindi sinagot, perfectly mute, right? Okay, so sa huling panahon, pinaunawa sa atin yung hindi pa nare-revealed na yan.
Okay? Its revealing of the seventh seal is perfectly mute, and if I only had time, I'll try a few places to show you. So kung meron lamang daw time si Brother Branham habang pinapangaral niya itong seventh seal noong 1963, sabi niya ay papakita niya daw sana all the way back. Kita nyo? Saan siya? Paano niya may papangaral itong perfectly mute na ito? If I only had time, sabi niya, I'll try a few places. So, susubukan niya lang sa ibang mga bahagi. Pero, to show you all, lahat ng mga ito ay makikita from what? From Genesis, hallelujah, hanggang sa pinakauling aklat is spoke of. Amen. From the beginning in Genesis. Right? Glory to God. This seventh seals move right up. You see, mas maintindihan kasi pala natin yung the coming of the Lord, yung seventh seal, sa buhay din ng bawat mga unang mananampalataya from Genesis. Kaya nga sabi ko yung first part natin, kasi ito part 2 magiging mahabang topic. Pero itatry natin na makita sa leading ng Panginoon ang bawat buhay na yan. Though mahaba yan, hanggang sa hindi pa dumarating ang Panginoon, kung habang nalilid po tayo, ay pwede nating saliksikin ang mga bagay na ito. Explain the book of Genesis 1. So, the coming of the Lord when He created the heaven and earth sa Genesis chapter 1. Kasi pupunta lamang tayo sa Adam and Eve para hindi tayo matagal. So, dun lang tayo papasok sa kwento na yon. So, saka na tayo pag-usapan yung Abraham, tsaka na natin pag-usapan yung kay Noah, kay Solomon at lahat. So, dito lang makipag-usapan natin ay yung kay Eva at Adan. Okay, so nung nakaraan, i-correct ko lang po dahil nung ginawa ko yung PowerPoint, mali yung pangalan na nailagay ko sa 4 na main character. Ang nailagay ko kasi doon si Abraham, si Eleazar, si Isaac, at saka si Rebecca. Mali po yung pangalan na Eleazar. Ang tamang pangalan nun ay Eliezer. Dahil ibang karakter si Eleazar. Alright, so sana malinaw po tayo doon. So minsan nami-mix up din naman ang prophet. Minsan si Moses pinagawan niya ng arko. No? So this time ay para mas maintindihan natin na read between the line tayo. Right? So nakita natin, bumaba ang Panginoon, yung God, the Father, yung Eternal One, hallelujah, para i-create yung heaven and earth. Genesis chapter 1 verse 1. Alam na natin yan, naipaliwanag na natin yan before. So, nagkaroon lang ng kaguluhan nung Genesis chapter 2, inapawan ng at nagkaroon ng maling, darkness, chaos, void, yung nangyari sa verse 2, no? Without form and void. Pero dito, in the beginning, God created heaven and earth Ako po'y naniniwala, base din sa mensahe, na ito ay perfect heaven and earth yan. Hallelujah. Pero pagdating dito, ba't nawalan na ng forma? So there is something happen in between. No? Void, pag binuksan mo yung void, try mga sister, emptiness, void, waste, chaos, kumbaga. Right, balik tayo. Ang sabi niya, darkness was upon the face. Ano nangyari? So may nangyari. So naintindihan natin yan, pumasok ang kasalanan dahil tinapon dito si Satanas at ang dala niya ay kasalanan at judgment. Pero merong pangangaral ng prophet na power, God's power to transform. At pinaliwanag niya yon kung papaano niya tinransform muli yung ganitong kondisyon na mundo into the Garden of Eden na. Right? Kaya nga sinabi niya sa verse 3, ay hindi niya sinabing, I create light, I create this, I create one, kundi sinabi niya na lang, let there be, let there be, let there be. Ibig sabihin, kasi nandun na. Pero hindi na lang kasi niya nagagawa yung kanyang gampanin dahil sa judgment na nangyari sa mundo. Hallelujah. So therefore, si Lord ay nagsalita, that is the power of the spoken word, which we are, na ating pinangaral nung nakaraan din naman, na mahabang paksa din yun, na inaintindihan na natin yun. Right? So, therefore,
bago niya nilikha itong si Adan, ay inayos niya muna ito, ang mundo, by the spoken word. Right? So, ganyan ang nangyayari sa atin sa uling panahon na ito. Glory to God. Kaya ano pang aalalahanin mo? Amen. Bagamat nasa darkness of chaos tayo, mga kapatid, meron inihahanda parati si Lord sa iyo. Amen. Right? Now, so, bumaba si Lord dito, inayos niya uli yan. And then Genesis chapter 2, verse 18, and the Lord, God said, so nung nilikha niya na itong tao in the spirit form, it is not good that the man should be alone. I will make him an help meet for him. So iwanan lang muna natin ng kaunti. Tignan muna natin dito yung isang part ng verse 18 lang. Nasanabi niya dito, I will make him an help meet for him. Bakit? Because Adam was alone. It is not good for him na mag-iisa siya. Bakit sinabi ni Lord na ganon? Dahil bago pa naramdaman ni Adam yan, ay naramdaman niya ni Lord yan nung una. Dahil bago pa tinatag ang sanglibutan na ito, siya talaga yung unang nag-iisa. At gumawa siya ng kawangis niya, which is, kung anong naramdaman ni Adam ay nire-represent niya lang kung ano talagang naramdaman ni Lord. Dahil kawangis ni Lord, ginawa itong si Adan. Right? Amen. So, doon pala makikita na natin na hindi yan maiintindihan kung hindi nabuksan ng Revelation chapter 8 verse 1. Right? Hallelujah. Now, so sabi ni Brother Branham, billions and millions, trillions, miles of years, sabi niya, na nabubuhay, nag-exist ang eternal one. Wala siyang kasama. He is alone. Right? Now, amen. There is lonely tears. Heavenly lonely. Sabi na. Right? So, nagkaroon siya ng makalangit na lungkot dahil siya ay nag-iisa. Pero sabi, meron siyang mga kasama sa Book of Job na mga nagsisiawit at humihiyaw ng pananambahan. Pero hindi yun actual na nangyayari. Dahil nangyayari yun sa kanyang kaisipan. So therefore, kailangan niyang i-express ang kanyang thoughts para mag-manifest ang mga nagpupurit, sumasamba, at walang iba kundi tayo. Hallelujah! Na mga nakapakinig ng salita, na sinasabi ng salita, na bahagi kita before the foundation of the world. Right? Hallelujah! So sana nag-enjoy tayo. Amen. Kasi ako, nung ako'y pumasok sa mensaheng ito, bagamat ako'y nasa murang edad pa lamang, tuwing naririnig ko ang mensahe na ito kahit paulit-ulit, nag-enjoy pa rin ako. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Glory to God. Now, verse 19. So, pinakita dito, siya ay tawag dito, Tagalog, crave, ano yung nagnanais, no, ng fellowship, no, dahil wala siyang kasama. So, in-express niya dito sa verse 18. Now, 19, and out of the ground of the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them. And whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. So, you see, nakita ninyo yung power and authority ni Adam. Meron siyang kakayanan. Lahat yun, kinalugdan ni Lord. Ano man itawag niya sa mga living creatures na yan. Right? So, pinakita niya kasi, expression niya yun. Kawangis niya yun eh. Verse 20, and Adam gave names to all cattle and to the fowl of the air and every beast of the field. But for Adam, see, there was not found an helpmeet for him. So, he was craving for someone who makes me feel complete. Well, parang hindi ano yung complete eh. To satisfied. Right? Kasi complete naman ang kanyang kondisyon niya. Ang problema, meron siya doon sa loob niya. Feminist spirit. Hallelujah, na gusto niya ring ma-express. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Na itong pagbibigay niya ng pangalan sa bawat nilalang
ay nakikita niya merong partner. Pagdating sa kanya, parang wala siya. Right? So, kaya nga, he was craving for something. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Verse 21, and the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. Natulog. What was it? There was silent matter here again. Hallelujah. Big sabihin ng pagtulog, katahimikan. Revelation chapter 8 verse 1, there was silence. At sa pagtulog dito ni Adan, the coming of the Lord ay nangyari. Para gumawa ng eksena habang nasa katahimikan. Walang nakakaalam. What is the main purpose of that event? Right? There was silent matter, sleeping, about the space of an hour. God was doing something here. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. What does that mean? No, he broke the seals. Right? He broke the body. He opened the body of Adam. Hallelujah. To release his bride. To manifest his bride. Pagbubukas ng katawan sa katahimikan, sa tulog. Right? Verse 22, and the rib which the Lord God had taken from man, anong ginawa? Made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, this is now bone of my bones, flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Hallelujah. Gusto ko pa sanang himayin to eh. Hallelujah. Kaso medyo mahaba itong ating topic. Punta tayo sa Genesis chapter 3. Alam ko, familiar na kayo sa ng kaganapan na yan. So, therefore, nung pinaliwanag, magbibigay lang ako ng kaunti, brought her unto the man. Nung message na ito, nung nabuksan ng Revelation chapter 8 verse 1, which is the coming of the Lord in the form of the letter of or the word, hallelujah, ay pinakilala kung sino tayo ng mensaheng ito, at nung tayo ay na-identify na natin na tayo pala ay bride, hallelujah, God brought her unto the man. Hallelujah, pinresenta tayo ng mensaheng ito, hallelujah, sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. You are the bride. You are the bride. Hallelujah. Amen. Now, verse 1. Now, chapter 3. The serpent, ito yung dumating yung kasalanan eh. Pumasok sa eksena. The serpent was subtil, the enemies of the field, which was the Lord God. Basahin niyo yung verse 4 din. Kinausap na siya. You shall not surely die. Verse 6 din. Sinabi niya dito, when the woman saw the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes. Kaya nga yung ino-offer lagi ng Satanas, maging sa uling panahon na ito, yung mga pleasant of the eyes, no, para tayo isiluin. Kung minsan hindi yan pleasant, kung minsan suffering yan. Hallelujah, para ikaw ay manghina. Pero sa gabing ito, intindi sa atin ng mensahe, maging malakas ka. Take your burden to the Lord and leave it there. Hallelujah. And a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. 7, and the eyes of them both were opened. You see, nabuksan ng kanilang mata sa sanglibutan. Kaya nga huwag tayong makurious sa mga bagay ng sanglibutan. And they knew that they were naked and should fig leaves together and made them aprons. So, alam natin, that was religion. No, ito ang explanation ng prophet. After God made his man in his own image, by his own spoken word, now that was the perfect man. But where the fall came, when he took from him by product and made him a bride, there were the trouble now. Meron kasing
trouble dito sa topic na ito. If you were spiritual, have already caught it. Kapag ka maging spiritual daw tayo, kapag maging karnal lang ating pag-iisip, magtatampo yung mga sister natin eh. Pero maging spiritual tayo. Lagi nating isipin na ito po ay pinangungusap ay church, woman. Hindi lang sa particular na babae. Right? Now, it was not Adam that got in trouble. It was not Adam that doubted the word. It was his bride that doubted the word. No? And it is not Jesus that's doubting the word, for he was the word. It his bride. Yung babae. So also, there's where the hybriding comes. Didn't come through Adam. Shame on you who don't see that. It's not Adam's fault. He had nothing to do with it. Right? So pinapaunawa lang na ito kasing si Adam ay kawangis ng Panginoon, perfect. Pero nung inilabas itong byproduct, amen, at a weak vessel, at nung pumasok sa eksena itong serpente para dayain, hallelujah, meron lang pinakikita ang mensahe nung binuksan ang Revelations 8 verse 1. Hallelujah, ano ito? Hindi man nagkasala si Adan, pero may ginawang importanteng bagay si Adan. Ano yun? Sinamahan niyang magkasala si Eva. Hallelujah! You see? Ibinaba niya ang kanyang sarili. Glory to God. Para saluhin, akuin, ang nagawang kasalanan ni Eva. Glory to God. That can come by God's word. Glory to God. That comes by a crossbreeding. Now, mula sa panahon na yon, lumala ang kasalanan at umabot ito sa puntong nagsisi ang Panginoon na nilikha niyang tao. Genesis 6 verse 6. Right? Hanggang 7 yata yan. Now, so habang pina-flash ni sister. So, dito sa mensahe na the spoken word is the original seed. Di ko nababasahin to ng buo, pero sinabi niya dito, what happened? Eve hybrid it. What did it do? Turn to death. Keep dying, keep dying, keep dying. Kaya nga lumaganap ang kasalanan. Kaya yung word na pagpaparami, yung perfect spoken word by His perfect will, na multiplication by spoken word, ay hindi nangyari kasi bisexual intercourse ang nangyari. Right? Pero may isang bagay na pinapaliwanag ang propeta na ito ay nangyari nung kasi sa paragraph 201 sabi dito, here stays the words. Here is the word laying here. Walang mapuntahan. Now what happened? He is the word. The word that God spoke, ano yung word na yun? To multiply and replenish the earth. It could not find a place to land. Hindi niya alam, nakahang. Hindi niya alam saan siya magpupwesto. The word laying here, it could not find a place to land. Right? Ibig sabihin, nakaramdam na naman siya ng parang nag-iisa. Right? Walang ka-fellowship dahil ang tao, lumaganap at lumala ang kasalanan. And finally, this word it caused into the womb of a virgin. That's why He coming back again. The coming of the Lord. Right? And kasi nakakita na siya ng pwede niyang pagpunlaan. Hallelujah. And what happened? From Him came forth, came down. Hallelujah. The germ of life, the thing that gives water, the kernel, its chance to reproduce itself. The Spirit came out of Him and went up. At yan yung ating pinag-usapan dati na the power of the spoken word, na ang ating teksto ay John chapter 5 verse 25 na sinasabi na whosoever believeth on Him, ano daw mangyari? Kung sino makinig doon sa word na ito, dahil nag-ano na to eh. Verse 24 and 25. Right. Ano nangyari nung nabuhay ito?
Nung bumukas ang ministry niya, yung mga patay, yung mga makasalanan ay nagkaroon ng buhay. It chance to reproduce itself. So, nangyari yung multiplication by spoken word in spiritual. No, kasi mangyayari pa yan, yung talagang actual na nangyayari in the future home, mga kapatid, in the millennium. Pero dito, pinakikita niya, naintindihan natin nung nabuksan sa atin ang Revelation chapter 8, na pwede palang mangyari ito. Dahil nangyari yan, kaya ang patunay ay tayo. Dati tayong patay, no, pero nung pinakinggan natin to, he that heareth my word, that sent me hath everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death, dahil tayo death, unto life. Now, right. John chapter 19, verse 30. When Jesus, therefore, had received the vinegar. Ito na yung eksenang nakapako na siya. Ito na yung pinaka-last part bago siya malagutan ng hininga. Nanghingi siya ng tubig. Pero ang binigay ng mga kawal, suka. Sabi ni Brother Branham, that is represent hypocrite. Na para bagang tumulong, pero para hamakin. Ang nasa loob ay paghahamak sa Panginoon. Parang ang ganda, binigyan siya ng tubig para mapainom, parang ang ganda tignan, no? Pero yung pinaiinom, suka. He said, it is finished. Hanggang sa huling hininga niya, hinahamak pa siya. Pero sabi niya, it is finished. Sa pinakamasamang kondisyon, sa pinakamasamang pangyayari, he bowed his head and gave up the ghost. It is finished. It was finished. What does that mean? This is the time na nawala na ang buhay sa katawan niya. Patay. Or sa interpretation ng Bible, tulog. Sleep. Walang buhay. Tahimik na. What's that? Silent. Nakikita natin, there was silence. Here again, remember, when silent portion begin, listen, God is doing something greater. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! He was revealing Himself in mysterious way. Hallelujah! Tuwing tatahimik, patay na. Pero merong something greater na mangyayari. Tignan ninyo ang nangyari. After nung siya wala nang buhay. 34. Verse 34. But one of the soldiers, listen, one of the soldiers, what? With a spear, pierced his side, and forthwith came there out blood and water. What was it? The soldier broke his side again. Hallelujah. Opened his body. Amen. To came forth the blood and water to manifest the second Eve. He broke the seals. Then God started to say after he woke up again, this is now bone of my bone. Hallelujah. I feel so religious right now. Flesh of my flesh, spirit of his spirit. That is the very purpose why God came down, is to manifest his bride through the cross of Calvary. Amen. Di ba kayo masaya? Purihin natin ang Panginoon. Meron na lang ako 2 punto. Genesis chapter 5, verse 1. This is the book of generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God, made he him. Kapareho. In the likeness of him. Right?
Verse 2, male and female created He them. Ginawa niyang lalaki at babae ito, yung isang person na to, and blessed them and called, tinawag ng Diyos itong Adam. Called their name Adam, sa katawan ng male and female. Right? In the day when they were created. Kaya nung umpisa pa lang, bagamat si Eva ay nandoon sa loob ni Adan, hallelujah, ang pangalan ni Eva ay Adan pa rin. Can you say amen? Hallelujah, dahil nung nilikha niya, itong si Adan ay naroon ng feminist spirit at tinawag niya itong Adam. Ang sabi ng propeta, hallelujah, there is fine people in the world, listen, fine churches, but there is one Mrs. Jesus Christ. Hallelujah. Alala ko ito nung nakaraan sa ministerial meeting na misinterpret ang part na ito eh. Pero totoo ito, scriptural yan. At nakalagay sa mensahe ito, and that who is coming for, sa pagbaba niya, yan ang kanyang babalikan. Hallelujah. Ito na yung day of restoration. Day of redemption. Kasi yung redemption means to bring back. Hallelujah. Nung hiniwalay ito sa katawan, nagkaroon ng kapangyarihan si Satanas para gumawa ng kasalanan. Ngayon, lumaganap ang kasalanan, nagkaroon ng pagkakataon sa John chapter 5:24, si Jesus Christ para simulan, hallelujah, ang kanyang ministry na maibalik yung lumayong mga tao. Hallelujah. Sa huling panahon na ito, mga kapatid, nung binuksan niya ang Revelation chapter 8 verse 1, sa pagkakataon na ito, nung siya'y bumaba, the coming of the Lord in the form of the word, in the form of the message, hallelujah. Ito ng pagkakataon na para ibalik, hallelujah, and brought her unto Adam again. Hallelujah. That is the purpose of His coming. Amen. Ano daw? That's where His name lays. There is where His worship is, in her and her alone. That is true. Oh yes, we find that to be true. So tignan natin sa next message. There has been churches, brides, churches, brides. Right? Ang dami. Hindi na maintindihan ng tao kung saan siya pupunta. Right? But there has got to come one. Hallelujah. Hallelujah. There has to come a real bride. There must come one that's only got the mechanics, but the dynamics of it makes the church live, move in the power of His resurrection until we come to that place, until we find that place. What does it do to polish the hubs? What good does it do to give her a facelift or a Simonized job when there's no dynamics in it? No matter how much the mechanics prove to be right, there has got to be dynamics to make it work. Kaya nga yung mga churches, kahit gaano kaganda, kagagaling mga ngaral, hallelujah, at magpaliwanag, kung wala ang dynamics, amen, hallelujah, sabi niya, that's what he proved. Kung walang dynamic, there has got to be a dynamics to make it work. Kahit gaano ka-gift sila, kung walang dynamics, hindi gagana. That's what he proved. Hallelujah. That's what Easter proved. He was not only the Word, but He was God Himself. The dynamics in the Word. Listen. That made the body of Jesus Christ, called stiff, dead in the grave, shake into life and rise again. Hallelujah. And roll away the stone. I am He that was dead. So dead till the Son said He was dead.
The moon said he was dead. The stars said he was dead. All nature said he was dead. Patay na siya. There was silent. Patay. Natutulog. They are all silent. They are all in darkness. They are all sad. Grieving. The night of silence. Are you listening? And now, the whole world has to recognize that He is alive again. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Bumalik siya. Glory to God. He will rise again. Everybody rise. Magsitayo tayong lahat. Everybody rise up. Yes. Hallelujah. Huwag mo alis, sister. Sa paragraph, last paragraph tayo. Listen. Hallelujah. Chapter 11. Tama yan. Nasaan na yan? Pagpatuloy lang natin to. Listen, this is the best part, mga kapatid. And he, as he, being the groom, the bride has to come forth. Right? Revelation chapter 8 verse 1, there was silence in heaven, means the coming of the Lord. Yung Lord na ito ay hindi kompleto kung wala ang bride. Amen. Kaya nung siya ay bumaba, kinatagpo niya itong bride, tinipon niya sa ministry ng shout, ng voice at ng trumpet. Ngayon nung nag-e-enjoy na yung bride, amen. Hallelujah. There is the coming of the Lord in the form of the bride. Right. Because it's part of Him. Dumating ang Panginoon sa pamamagitan nyo. Hallelujah. And it can only be the manifestation of the fulfilling of all the revelations any others has spoke of the bride. Hallelujah. It can only manifest if it does something different. Hallelujah. From the groom. It is not the bride. Because she is flesh of his flesh. Right? Bone of his bones. Life of his life. Power of his power. Ito yung sinasabi ni Pastor lagi. She is him. Hallelujah. As man and woman are one. And woman taken from his side. And she had taken a spirit, the feminine spirit from him, the flesh from his side. She had taken a spirit, the feminine spirit from him. Hallelujah. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Purihin mo siya sa gabing ito. Calvary brought a union. Oh, Calvary brought a union. The bride in the bride. The spirit of his spirit. Life of his life. Then tries so hard to take her, but he doesn't understand. Hindi niya magagawa. There's no power that can take her from his hand. Oh, what God joined together, no man can put asunder. There's no power.
there's no power that can ever separate us from His love. There was Adam in God's Eden. There was Adam in God's Eden. And yet all alone, aching for some fellowship with a kind of His own. Then He saw her, His bride, the one who came from His side. Now, bone of my bone, flesh of my flesh, He cried. All together. Oh, what God. Tayong may karapatang umawit niyan. Hallelujah. Sinisira ng kaaway ang relasyon mo sa Panginoon. But there's no power that can ever separate us. There's no power that can ever separate us from His love. What God had God bless you. God bless you. God bless you. No man can put us under, and there's no power that can ever separate us from His love. Sa pabalik na kapatid. Oh, what God had joined together, no man can put us under, and there's no power that can ever separate us from His love. Separate us from His love. Bisa mo pala pala. Oh, hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Sa napakamayamang mensahe sa gabi ito, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. At Maria po ako po about sa mga kapatid. Salamat sa ating kapatid, Brother Kenneth. God bless you. At tayo pinagpala mga kapatid. Nakita natin ang ating bahagi. Hallelujah sa mensahe sa gabing ito. Hallelujah na tayo pinapaghanda ng ating Panginoon. The coming of the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At amen. At ito po'y gabi ng panalangin mga kapatid. At tayo po'y darako na sa mga prayer requests mga kapatid. Kung sino po may mga prayer requests dyan. At basahin po dito po sa harapan para sama-sama po natin ipadalangin sa gabing ito. At isama na po natin sa panalangin ang mga nalalapit na gawain mga kapatid. Maging ang anniversary sa Moriones. Nawa ang Panginoon ang magbigay ng magandang panahon mga kapatid. Dahil alam natin may mga bagyong paparating ngayon. At ang Panginoon na rin ang mag-provide ng pangangailangan sa bawat pamilya mga kapatid. We believe na may ambagan tayo mga kapatid. Hallelujah. Nawa di tayo pagkulangin ng ating Panginoon sa araw na iyon. Hallelujah. Maging ang ating mga bisita, ipanalangin po natin. At mga preacher po natin mga kapatid. Ito yung maging kalakasan sa bawat bahagi ng katawan ng ating Panginoon. Amen. May prayer request po mga kapatid. Pastor, kasama po natin sa panalangin si Pastor Jun Kianyo mga kapatid sa kanyang kalalagayan sa panahon nito mga kapatid. Napakainam na ang ating panalangin, ang the best natin may ambag mga kapatid. At kung tayo hinipo ng ating Panginoon,
tayo may abot. Hallelujah. Tayo kontakin na lang po natin ang mga kapatid sa Taytay. Hallelujah. Amen. Praise God. Siguro kung wala na po tayo ba ilulod. Nasa gabing ito mga kapatid. God bless you. Basahin ko lang po ito. Meron po mga kapatid. Prayer request for Sister Gia for total healing ng kanyang plema at ganun sa pamilya sa pag-aalaga sa kanya. Saan po natin sa panalangin Sister Gia mga kapatid sa kanyang kalalagayan na inuubo na ang Panginoon ang magkagaling at magbigay ng kalakasan sa mga nag-aalaga sa kanya mga kapatid. Amen. Tayo po'y lulod na sa gabi ito.
Amen. Praise the Lord. Misa papalakpan natin pa ng mga kapatid para sa magpasalamat natin sa mga katugunan sa ating mga panalangin sa sabing ito. At inanyaba sa ito ba yung mga kapatid? At bago po tayo magtapos, misa pa ang papurihan natin ating Panginoon. Hallelujah. At misa pa awitan ng forever grateful. Hallelujah. Hallelujah. Forever grateful. You did not wait for me to turn it to you, but you clothed yourself with full humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the lost. You did not wait for me to do it to you, but you clothed yourself with full humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. Hallelujah. And I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save. I'm forever grateful, and I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you that you came to seek and save the Lord. That you came to seek and save the lost. Isang palapati mga kapatid. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. You're forever grateful, Lord. Hallelujah. Amen. Nasa ko ang Brother Jason para sa panalangin sa ating closing prayer. Amen. Tayo po'y manalangin. Pasalamat sa Panginoon minsan pa. Our dear Heavenly Father, Lord Jesus, tunay pong aming inawit, Father God. We're so grateful, Lord Jesus Christ. Sa gabi ito, tunay na usap ka sa amin, Lord. How great people we are. As the prophet said, dapat kami ang pinakamasayang tao sa mundo, Lord. We're the most happiest people in the world, Father God, na minsan pa nag-rebuild ka pa sa amin sa gabi ito. Na tunay, Father, nangusap ka pa in the Lord, precious revelation, Lord Jesus, na tanging, Lord, sa luklukan ng awa lang namin matatagpuan. Lord, wala ito sa sect at denomination, Lord, sa pag-aaral. Ngunit nandito lamang ito sa mensahe, Father, na ipinahayag mo sa amin sa gabi ito kung sino kami at kung saan kami galing, Lord, at saan kami patungo. Walang iba kundi sa iyo lamang, Father God.
na minsan pa, Lord, pinahayag mo sa amin with the revealed word, Father God, na ang katangian mo ay kami, Lord, na kami ikaw at ikaw ay kami. Na Lord, tunay na kami ay iisa sa iyo, Father. In the unity, Lord God, na pinahayag mo kung sino kami bilang Mrs. Jesus Christ, Father, na pinahayag mo, hindi kami, Lord, basta-basta lamang na pinili, but we are the highest calling, Lord Jesus. Isang pinakamataas na pagkatawag ang maging kawangis mo, Father. We are bone of your bone, flesh of your flesh, spirit of your spirit, power of your power, Lord. Hallelujah. That's why we are the great, Lord, we are grateful, Father, sa gabi ito, Father God. Na minsan pa tinugon mo ang aming pangangailangan, Father. Lord Jesus, sa aming kahinaan, nandyan ka. Lord, ikaw ang nagpalakas sa amin sa gabi ito. Pinalakas mo ang aming pananampalataya, Ama. Pinalakas mo ang aming rapturing faith. Or we thank you, Father God, sa mga mensahe na aming narinig, Father, sa gabi ito. Tunay na nangusap ka, Ama, sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Ama, sa mga salita na aming napakinggan. Tunay ito'y manuot nawa sa aming puso, Father God, na huwag basta mawala sapagkat we are in relationship in you, Father. Maraming salamat po, Ama, sa ginamit mo sa gabi ito. Tunay, Lord, na pinagpala mo kami. Maraming salamat sa kapatid na binigay mo sa amin, Lord, sa kanyang buhay, sa kanyang ministry, Father God. I-provide mo po ang kanyang pangangailangan. Physical, financial, higit sa lahat, spiritual, Father. Maraming salamat po, minsan pa sa aming pansawan na paghiwalay, Father, na patuloy po kami ingatan, gabayan, Lord, kung paano po kami iningatan, Lord, sa papunta sa bahay-sambahan. Ganoon po sa aming pag-uwi, Father God, kayo po mag-ingat sa amin. At ibalik po kami, Ama, sa daong sambahan upang patuloy ka naming purihin at sambahin. Paglingkuran, Lord, habang kami naghihintay sa iyong pagdating. Maraming salamat po, Ama, minsan pa sa iyo po namin pagkakatiwala. Ang lahat ng bagay, Lord, sa aming mga dinulog, Lord, tunay na tinugon mo na ang aming mga pangailangan, ang aming mga request, ang aming mga prayer request, Lord Jesus. Sapat tunay, Lord, ikaw ang mayakda ng lahat ng bagay. Ikaw ang nag-control. Your God is in control, Father. Sa iyong mga kamay, Lord, sa iyong mga salita, kami nagtitiwala at sumasampalataya ng buong puso at kaluluwa. Maraming salamat po, Ama, minsan pa. Sa iyo po namin binabalik, Ama, ang pinakamataas na papurit pa salamat. Pagluwalhati, in the name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Basta papalapakan natin pa rin mga batid. Hallelujah. Praise God. At salamat sa ating Panginoon. At tayo po nagtatapos na mga batid. Misa pa, awit natin, I love this family of God. At tayo po magkamay magbatihan sa bawat isa. I love this family of God. So close, bring it up into one. They've taken me into their hearts, and I'm so glad to be a part of this great family.